So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another video, and for today's content, Infinix Hot 65G Plus. Sulit ba ito i-purchase ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So yun mga idol, for today's video, another affordable 5G na naman tayo, and this time, itong Infinix Hot 65G Plus ang ating pag-uusapan. So itong smartphone na to ay napaka-solid ng kanyang specification and performance for its price. So ano nga muna ba ang kanyang presyo? So ang presyo nito Infinix Hot 65G Plus is around 8,000 pesos. Sabihin na natin 8 to 9,000 pesos, depende kasi yan. So yan yung kanyang presyo. And meron tong 8GB 256. Ang magandang balita sa online dito sa ating view products, pwede nyo makuha around 7,000 pesos lang itong smartphone na to, or below 7,000 pesos pa. Ang maganda kasi dito, meron pa tayong special voucher. Pag click nyo tong video natin dito sa gilid natin, ayan, tinuturo kong section na yan, may special voucher po dyan. Pag click nyo yung link na yan, up to 1,000 pesos off ang pwede nyo makuha na additional discount dito sa Infinix Hot 65G Plus. Very affordable na 5G smartphone ngayon 2026, at maganda rin i-consider itong i-purchase dahil when it comes sa kanyang processor, medyo maganda naman. Magulo rin kasi sa online is Dimensity 7020, pero yung specs sa loob is 7060. Okay? So yun, syempre sabihin na natin na MediaTek Dimensity 7062, yun naman kasi ang nasa loob niya. Pero sa online sinasabi nila is 7020. So I don't know kung ano ba talagang ano bang pinagkaiba talaga ng 7020 sa 7060, pero again 70 series naman sila. At etong si Infinix Hot 65G Plus ay meron ng 8GB 256. Ngayon, nakikita ng iba, Lods, eto ba, sulit ba tong i-purchase talaga ngayon 2026? And medyo konti lang naging review nito, parang silent release lang ito ni Infinix, hindi siya ganun na hype. Kaya ako, ni-review ko siya or pinupush ko siyang i-review dahil so kumbaga when it comes sa affordability, solid din siya compare sa mga ibang 5G sa kanyang presyo. Ang isang lalamang neto, real talk, yung kanyang RAM at ROM, kasi 8GB 256 na siya for its price. Yan yung isang napakasulit dito sa Infinix Hot 65G Plus. And compare sa mga ibang smartphone na 5G, usually sa mga ganitong presyo na hindi nagkakalayo sa kanya, 4GB 128 ang binibigay. Iilan lang yung merong 256, iilan lang ang merong 8GB of RAM. Yan yung isang magiging malaking advantage nitong Infinix Hot 65G Plus sa mga competitors niya, yung kanyang reasonable RAM at ROM. So parang 4G style siya when it comes sa RAM at ROM. Kasi again, yung mga affordable 5G ngayon, ang isa nilang sinasacrifice para ma-achieve ang affordable 5G connectivity is yung RAM at ROM nila. Next mga J-Vlog, ang isa napakasulit dito na maganda i-consider yung processor nga. So the processor is the Unisoc 7060. So nakapag-download na ako ng games dito, and even Wuthering Waves mga idol. Ayan nag-download na ako dito. Stay tuned lang dahil i-game test natin itong smartphone na to. Meron tayong ML, COD, Genshin Impact, Wuthering Waves, and Honor of Kings. So far, when it comes sa performance, solid. Napakaganda for its price, of course. It can handle games din naman. At again, syempre, when it comes sa Unisoc, mas better to syempre compare sa MediaTek Dimensity 6300 na usually yun yung nakikita natin sa mga affordable 5G smartphone. In short, hindi po siya mabagal at okay na okay yung kanyang processor. And quick reminder lang, hindi naman po lahat ng bumibili ngayon ng smartphone ay gamers or gaming centric. Meron iba tinitingnan lang kung sulit talaga yung smartphone doon sa kanyang presyo, which is dito sa Infinix Hot 65G Plus. Kahit sa mga opening of apps, mga basic tasks lang, it can do the job mga idol. Literal na hindi po siya mabagal sa mga ganyang senaryo. Solid din ang display, malaki rin siya. Solid yung display niya, malaki rin naman siya, 6.7 inches, pero the downside of course when it comes to display is yung resolution. Syempre for its price sa 7 or 9,000 pesos Full HD plus 1080p na siya. Pero isang sacrifice dyan para ma-achieve yung 5G connectivity sa murang halaga, yung resolution. Although HD plus naman siya or high definition pa rin naman yung resolution niya, pero mas mababa siya. Pero marami pa rin naman pini-prefer ang HD plus 720p. And based naman sa actual use, okay naman yung kanyang display quality. Ayan, sharp naman siya, detailed, and okay yung color accuracy. Pero syempre comparing sa AMOLED, mas better ang AMOLED, di ba?
Ito kasi is IPS. So 120Hz screen refresh rate naman siya, and when it comes sa needs of brightness niya, it is not too bright and not too low. Nasa average level yung kanyang needs of brightness. So meron siyang 700 needs of brightness naman, mga J-Vlog. So pag maglalaro kayo dito or manonood ng movies, paniguradong may enjoy rin naman ng mga consumers na gagamit nitong Infinix Hot 65G Plus. Next, mga ka-J-Vlog, ito, I don't know kung sa ang tawag kasi dito is Sunset Glow. I don't know kung sa mga ibang colors ganito rin siya. May mga ibang colors sila. Meron tinatawag na Sleek Black, Tundra Green, Shadow Blue, at Caramel Glow pala. Caramel Glow pala, hindi Sunset Glow. Ewan ko kung ako lang nakakapansin nito. Legit talagang scented yung likod nito. Oh, ang bango. May pabango silang nilagay dito. Hindi siya amoy leather. Although leather back cover siya, mga ka-J-Vlog. Hindi siya amoy leather. May iba talaga siyang amoy, literal. Oh, ang bango ng back cover nito na sobrang, ano tawag dito, kumbaga when it comes sa design, attention to detail, yung Infinix na, eto, tingnan nyo, mukha siyang mamahaling, di ba, cellphone, pag tinignan nyo ng ganyan, especially leather siya. Tapos, bigyan natin ng scent para, kumbaga, ma-boost yung kanyang pagiging aesthetic. Eh, pag tinignan nyo to ng malapitan, meron siya mga gold dust dito sa kanyang leather. So, napakaganda nung design na itong Infinix Hot 65G Plus. Hindi nyo akalain na 7,000 pesos lang po itong smartphone na to. Kahit sa ganitong range, naaamoy nyo yung pabango na itong si Infinix Hot 65G Plus. Sobrang solid. Very simple pero napaka-elegant at may datingan talaga design nito. Kaya kung i-rate ko ang design nito si Infinix Hot 65G Plus, kung ano lowest na isang score ko dito, nasa perfect 10. Ngayon lang ako naka-experience sa buong pagbablog ko ng scented na back cover. Pero sinearch ko siya, wala namang sinabi na literal na scented siya, pero may amoy Ayan. Next, mga ka-J-Vlog, when it comes sa kanyang camera. So, sa camera, as you can see, meron siyang triple camera, di ba? Pero in reality, ito lang talagang useful dyan, which is the main camera. Meron tayong aux lens at isang useless na camera. So, in short, ito lang po gumagana dyan, yung kanyang 50 megapixel main camera. Although, support niya ang 2K video recording. Yun naman ang maganda dito. Ayan, 2K video recording siya. 30 FPS, and good news, 60 FPS support niya sa Full HD 1080p. Yun naman ang isang maganda dito sa Infinix Hot 65G Plus. Sa speaker niya, meron siyang single speaker dito, so hindi siya dual. At sa battery, malaki rin naman. Pagdating sa battery, all goods din naman, 5,200 mAh non-removable battery. So again, for me, 5K pataas, malalaking battery yan, mga idol. Pero the sad part is a charging rate. So 18 watt fast charging rate siya. So yan yung isang hinugot nila or kinoskat nila para ma-achieve yung affordability netong smartphone na to. Pero okay na yan. Kung itetera mo naman sa 5K, 1 hour 30 minutes-ish, full session naman na itong Infinix Hot 65G Plus. Pero I know sa mga ibang consumers natin, hindi na nila type ang 18 watt fast charging rate. Pero ulitin ko, again, accept natin na kailangan mag-cost gut din ng Infinix. Hindi lahat maganda. Wala pong perfect na smartphone. Lahat po yan may flaw, lahat po yan may cons. Pero kailangan nakabalance po para ma-achieve yung presyo na abot kaya lang ng masa. Again, ang 18 watt fast charging is fast charging pa rin naman yan. At kung itinan mo sa 5K, okay rin naman ang kanyang charging time. The good thing din dito is meron din siyang water protection. So meron siyang IP64, water and dust resistant. So I don't know dito sa leather kung makukompromiso ba to, kung mabasa talaga siya ng matagal. Pero yun, kunyari gagawin din niya ta sa navigating tool. No worries, hindi po masisira itong smartphone niya dahil may protection siya sa ganyan scenario. For example, nakapatong siya sa table, natapunan siya ng tubig, accidental spillage, may ganyan siyang protection. Pero never niyo po itong isasubmerge sa water dahil ito po ay mababa ang kanyang rating na pwedeng mababa po yung rating niya sa submersion ng water. And ito sa AI naman nila, meron silang AI button dito, yung parang action button din ng Apple. So pag click nyo yan, dininan ata, ayan. So para siyang ayan, yung kanilang AI ba yan. Tapos meron din siyang shortcut dyan. So power din to ng Infinix AI, and one tap button,
Ayan, double press na operation. So, wala pa namang operation siya. So, double press natin for flashlight. Long press natin for, ayan, voice assistant. Okay, so, tingnan natin, double press. Ayan, di ba shortcut button din siya mga idol. And I don't know kung naka-off yung cellphone. Pwede rin yan. Try natin. Pwede rin kahit naka-off yung cellphone. Ayan, naka-off siya. Kaya gusto nyo na mag-flashlight. Double tap nyo lang mga idol. At mag-o-open naman na itong Infinix Hot 60 5G Plus nyo. So again mga ka-J-Vlog, napaka-solid na smartphone ngayong 2026. Ang isa sa pinaka-the best na specs nito for its price of course is yung kanyang RAM at ROM. Grab nyo na yung chance na makuha to na sobrang mura, lalo na Chinese New Year sale, payday sale ngayon mga idol. Mura nyo lang makuha tong Infinix Hot 60 5G Plus sa official store ni Infinix. So again, iba't ibang store na ilalagay ko dito, mga third party legit na shop and official shop ni Infinix, kasi minsan nawawalan to ng stock sa official store. Maglalagay ako ng mga ibang shop dyan at no worries, meron pa rin yan or valid pa rin ang inyong voucher. Again, basta galing kayo sa link natin, may additional kayong discount voucher pag bumili kayo dito sa ating link. So, grab your chance now. Makuha ang isa sa napakasulit na 5G smartphone ngayong 2026. And again, when it comes sa operating system niya, naka Android 15 po to with XOS 15. So, again, when it comes sa track record ni Infinix sa ganitong mga smartphone, wala akong ganun idea. Hindi pa ako naka-experience ng longevity ng software update ng Infinix. Kung ma-update siya sa Android 16, okay. Kung sa Android 15 naman, hanggang Android 15 lang naman siya, no worries, yung Android 15 ay pang matagalan po yan na operating system. Matagal pa yung masusupport ng mga applications. Kaya, kumbaga, longevity ay okay rin naman to dahil naka-future proof na si Infinix Hot 60 5G Plus dahil sa kanyang 5G connectivity. So, for me, kung tatanungin, yes na yes po, sulit ang Infinix Hot 60 5G Plus.